Sa ngayon, ang pinaka top recommended ko na dashcam ay yung DDPi N1 Dual. Wala siyang screen, dual cam, malinaw at compact. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive tayong question na nagtatanong siya sa atin kung ano daw ba yung magandang dashcam o ano daw ba yung marerecommend kong dashcam para sa kanyang kotse. Actually, ang dami kong dashcam. Ang dami kong na-try na dashcam, ang dami kong na-set up na dashcam, and ang number one para sa akin sa ngayon ang number one para sa akin ngayon is yung DDPi na N1 Dual. So, bakit yun yung na-recommend ko? Ang dami namang mas maganda pang dashcam. Well, isa sa mga nagustuhan ko sa kanya is yung kanyang compact design. Aside dun sa dual camera siya. Then, wala siyang screen. Then, malinaw kahit gabi, and kaya naman mag-hold ng malalaking memory card. And mura. Hindi siya katulad ng iba na mas mahal. Kasi ganito lang naman, okay. Bakit hindi ko gusto yung may screen? Kasi yung screen naman, once na nakasetup na yan sa inyong sasakyan, hindi mo na panunuorin na yan eh. Baga, hayaan mo na yung dashcam dyan. And itong N1 Dual, connected siya via Wi-Fi. So, kumbaga, kung may gusto ka mang reviewin, di sa cellphone mo na lang panoorin. Mas malaki naman siguro yung screen ng cellphone mo compare dun sa screen ng mga dashcam. So mas malinaw, mas malaki. Pwede mo pang i-download, pwede mo pang i-zoom. So yun yung advantage, no? Then yun nga yung kanyang compact design. So napakaliit niya lang. Sadly wala dito sa kotse ko na to, nandoon sa kabila kong kotse. Then yun, yung dual camera niya, no? So kumbaga meron siyang back and forth. So ako naman, ang ginawa ko doon, hindi ko sinet-up yung rear camera niya doon sa pinakalikod. Inilagay ko rin siya dito sa front. Nandito rin siya sa front. Kumbaga magkatalikuran lang sila. Ang idea ko kasi doon para kita rin yung gilid. Yan, nakikita rin yung gilid sa dashcam, nakikita yung likod. So mas malaki yung nakikita doon sa buong dashcam. Yan yung pinaka nagustuhan ko sa N1 Dual. Then yun, hindi siya ganun ka-sensitive, hindi siya nag-overheat. Kasi nga wala naman siyang screen, so hindi siya nag-overheat. Tuloy-tuloy lang, kahit continuous yung gamitin, okay lang siya. Then hindi siya maselan. So yun, yung N1 Dual, USB power siya, type C, if I'm not mistaken, type C naman siya. So kahit ikabit nyo lang dyan sa head unit ninyo o sa radio ninyo or dun sa 12 volt socket ninyo, meron naman siya kasamang adapter. So okay na okay siya. Then isa pa sa mga nagustuhan ko sa kanya, hindi man siya 4K. Kasi sa totoo lang, hindi naman kailangan ng 4K sa dashcam. Kahit 1080p lang yan, okay na yan. Hindi naman kayo nagbi-video setup, 'di ba? Kumbaga, actually kinakailangan niyo lang yan pag meron lang talagang emergency or sabi kinailangan niyo yung evidence. Pero the rest of it, hayaan niyo na talaga yan eh. Pero suggestion ko sa inyo suggestion ko sa inyo. Pag bibili kayo ng dashcam, ang isa sa mga top priority niyo dapat USB power siya. Okay? Huwag kayong bibili ng dashcam na isasaksak pa sa 12 volt socket or i-hardwire pa. Kumbaga ilalagay doon sa fuse. Huwag kayong bibili ng mga ganun dashcam. Kasi pag kayo ay sinaksak nyo yan, lalo na sa hardwire, inano nyo siya, baka malobat yung battery ninyo, sayang lang, 'di ba? So baka malobat, or diba, sa 12 volts, sayang naman yung space. Kung pwede naman doon sa USB. Ako nga, sinasabay ko nga lang yan doon sa sa head unit ko. So ibig sabihin, pag naka-on yung head unit ko, gumagana yung dashcam ko. Di okay, walang problema. Kumbaga wala siyang ibang component kasi USB power lang naman siya. Kasi USB power, mas safe din naman siya, no? Compared do sa 12 volts. Then yun, syempre, check nyo dyan syempre yung Wi-Fi connected. So, ida-download mo lang naman yung app. Then, i-connect mo via Wi-Fi, connect ka, then marireview mo na lahat. Mada-download mo na yung lahat ng nasa loob. Then, yun. Syempre, titignan nyo rin dyan is yung malaki yung memory na kayang i-hold. If I'm not mistaken, kaya niya hanggang 128. So, yung 128 na yun, probably mga isang buong araw na recording na yun. Ganun naman yan eh. So, depende kasi doon sa setup pa rin ng inyong
yung linaw. Kasi kung mas malinaw nyo siyang setup, syempre, nagle-less yung oras ng recording. So, yan yung pinaka-idea, no? Then, yun, mas compact yung design niya, maliit lang siya. So, parang, wala, hindi natin ma-demo, no? Pero yun yung ano sa N1 Dual. Kumbaga, square lang siya, tapos meron siyang another camera, yung rear cam, then okay na. So, napakadali ding i-set up. Yan. So, para sa akin, ano, N1 Dual yung top recommended ko. Yung susunod na recommendation ko dyan is yung sa DD5 pa rin, yung Mini. Yan. Okay din yung Mini. Kung medyo ang gusto nyo lang, front lang, di yung Mini lang ang bilhin ninyo. Kumbaga, pero dadagdag lang kayo ng konti, kasama na yung rear, okay din, di ba? Pero yung Mini, okay din yon, yung DD5 Mini na single camera. Malinaw din yung, kasi actually magkasing linaw lang, if I'm mistaken, magkasing linaw lang din naman sila. So parehas naman sila nagpe-perform. Pwede nyo gamitin yung isang app lang gamit yung dalawang camera na yon. So okay na okay. So yan yung mga camera na gusto ko, yung mga walang screen. Kasi pag may screen pa yan, ang nangyayari dyan, minsan nakakasilaw din. Lalo na kung yung screen ng inyong dashcam is maliwanag, nakakasilaw din siya sa gabi. Although may konting advantage din siya, no? Kasi halimbawa, ito scenario, sige. Minsan pag nakita yan na nanguhuli sa inyo, meron kayong camera, medyo nag-aalangan na sila kagad. Lalo na kung alam nilang tama naman kayo or alanganin yung huli nila. So yan yung isa sa mga benefits ng pagkakaroon ng dashcam yung hindi ka kagad mahuhuli kasi you have enough evidence naman din na magpo-prove na wala kang problema or tama naman yung ginagawa mo. Siguro sadyang hindi mo lang sinadya kaya nagkaroon ng problema, 'di ba? So yun yung dashcam ano. So yun mga paps, no. Advice ko sa inyo, pag bumili kayo ng sasakyan o kung may sasakyan man kayo ngayon, mag-invest na kayo sa tamang dashcam. Okay? Or bumili na kayo ng magandang dashcam. Huwag nyo nang tipirin yan kasi maraming benefits ang pagkakaroon ng dashcam. At ito reminders ko lang din sa inyo, no, mga paps, no. Pag bibili kayo ng memory card, siguraduhin ninyo na pan dashcam yung memory card na bibili ninyo. Ang recommendation ko sa inyo, it's either sa SanDisk, ito lang yung sa SanDisk na alam ko yung Extreme Pro or yung high endurance. Make sure lang na original yung bibili ninyo. Okay? Kung po pwede, doon sa mismong, kung sa online man kayo bibili, sa may shop. Kung sakali man sa mga mall, doon sa mga trusted na mga bilihan, doon kayo bumili. Kasi ito, may mga peke rin yan. Okay? Kasi, maganda na yung dashcam mo, maganda yung memory card mo, siguradong reliable. Kasi pag ang nilagay mo dyan is yung pang cellphone, may tendency na hindi magtatagal yung memory card. Masisira agad. Sayang lang. Diba? Sayang lang yung pera ninyo. Ito sa akin on my own experience, kung branded or tama yung memory card na mabibili ninyo, baka mauna pang masira yung dashcam bago pa masisira yung memory card. So yun mga paps, no? Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like na lang mga paps. N1 Dual ang top recommended ko sa ngayon. Sa mga nagbebenta dyan ng dashcam, kung meron kayong gustong ipa-review sa akin, sige, padala nyo sa akin. Pero sana, mas maganda sa N1 Dual. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like na lang mga paps.